Meron akong sasabihin sa inyo. Ito'y malupit na malupit. Ha? Politalag. O, ito na nga. Ang issue ngayong araw na ito ay matindi po yung pagkasuspindi ni Congressman Kiko Barsaga. Alam nyo mga kababayan, yung pagkasuspindi ni Kiko Barsaga, it's not a simple matter. Ika nga. Hindi po ito yung simple laang dahil sa, may nasuspindi lang na isang congressman. Hindi ho. May malupit na dahilan. Meron pong malupit na dahilan kung bakit sinuspindi si Congressman Kiko Barsaga. At yan ang aking ibubulgar ngayong araw na to. Yun. Unya, ibubulgar po natin yung dahilan kung bakit nasuspinde si Kiko Barsaga. At alam nyo mga kababayan, ito, A1 info ito. A1, alam mo naman tayo, si Banat Bay, hindi tayo mahilig, hindi po tayo mahilig sa chismis, pero ito pong nasagap natin ay talaga nga namang A1 information. At hindi ko sasabihin sa inyo ito kung hindi ko nasagap ito mismo doon sa loob ng kamera. Sa loob mismo, alam mo naman tayo, marami tayong kaibigang congressman dyan. Dati tayong kontraktor. Dahil biro lamang po. Kahit kailan di pa ako pumasok sa kontrata sa gobyerno. Ito po ang kaya ko ipagmalaki. Alam niyo kung bakit? Alam mo kung bakit? Pag sinabi mo kasing kontraktor, hindi lang naman po yan tungkol sa mga paggawa-gawa ng karsada, flood control, anything that maipasok mo sa gobyerno at ang kadil mo yung gobyerno. Kaya nga contractor, ibig sabihin nakikipagkontrata ka sa gobyerno, di ba? Halimbawa, yung sa laptop, di ba? Yung sa laptop na naging problema doon. Iyon hindi naman yun sa DPWH, sa dating DepEd yun. Pero merong din problema doon. Ibig sabihin may nakipagpirma. Naalala ninyo yung isa sa tinanggal ni Pangulong Duterte'ng secretary dahil may contractor siyang kaibigan na ipinasok na fire truck. Tinanggal ni Pangulong Duterte yun. Di ba? Yun ang ibig sabihin po ng kontraktor. Ibig sabihin nakikipagkontrata ka. At ako mga kaibigan, hindi ko po, yan ang isang bagay na pinagmalaki ko. Papapagmalaki ko sa inyo. At hindi lang dahil sa akin yan, pati kay Senator Jimmy Bondoc. Yan ang dapat na senador talaga eh. Si Senator Bondoc, alam niyo naman yan, sa lahat ng mga sumuporta kay Pangulong Duterte, nakasabay namin nun, yan ang sanggang dikit namin. Bakit? Kasi galing kami sa isang industriya. Nila Mocha, nila Jimmy. Kaya nga namin dyan, ang tawagan namin talaga dyan, first name, hindi ako sanay na attorney Jimmy Bondoc kasi nakilala ko siya, senior siya, at talagang barkada namin yan, talagang kaibigan namin yan. At nung siya po ay naging vice president ng PAGCOR, he has all the power na pasukin ng PAGCOR kasi katiwala ho yan nung mga pinuno doon, yung presidente ng PAGCOR. Talagang katiwala po siya dyan, yung kanilang chairwoman pala, sorry, not president, the chairwoman. Pero mga kaibigan, alam nyo ba na isa sa pinakamatinding kaganapan dyan sa PAGCOR yung mga entertainer. Marami kasing mga kasi-kasino na may entertainment. Marami dyan mga kasi-kasino na entertainment. At alam mo, ako kahit pwede ko siya sabihin, pare, pasok mo naman yung grupo ko sa lahat ng kasino. Pwede ko siyang diktano pag di niya ginawa yun. Tangina, di na kami friendship. Alam mo yun, kaya kong gawin yun. At saka siyempre, si Mocha nga, nasa loob ng administrasyon ni Pangulong Duterte. So kayang-kaya kong sabihin kay Jimmy yun, pre, wag mo akong kakalimutan yan Pero hindi namin ginawa yun. Una, ganun talaga si Jimmy, hindi siya yung palakasan. Hindi siya, kaya ako, yung integridad nitong maman to, matindi sa akin to. Matindi integridad sa akin ni Jimmy. Kasi, attorney Jimmy Bondo, kasi nga, wala kaming ganung klaseng ginamit namin ng impluensya para mag-benefit yung grupo na nangampanya kay Pangulong Duterte, yung Mocha Girls. Hindi. Nasa Resorts World kami, kasi dati na kaming nandun. Bago pa namin makilala si Pangulong Duterte, nagpe-perform na kami sa Resorts World at walang kinaugnayan nyo sa PAGCOR. Siyempre, lahat ng casino, dumadaan niya sa PAGCOR. Pero ang deciding ng management ng Resorts World Entertainment ay hindi dumadaan sa PAGCOR. Walang impluensya ang PAGCOR sa entertainment. At sabi ko nga sa inyo, wala pa si Pangulong Duterte bilang presidente, hindi ka pa nga namin kilala siya, naandun na kami, nagpe-perform na kami doon. Yun lang yung kasinong pinag-performan namin. At saka yung mga nakaraan. Lahat yun, hindi pa namin kilala si Pangulong Duterte. Pero nung nandiyan na si Attorney Jimmy, wala na. Hindi na kami pumasok sa kasino kasi nga, mahirap di ba? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi tayo naging kontraktor tulad nung iba dyan. At ang nakakapagtaka kasi, speaking of contractor, ito nga yung nirereklamo ng mga sumusuporta kay Congressman Kiko Barsaga. Yung mga, hindi naman sumusuporta, yung mga nagsabing hindi dapat yan masuspinde. Kasi sinasabi nila, sa dami-dami naman ng isususpinde. Di ba? Bakit yung isang taong nag-meow-meow, nag-selfie, nag-video, yung, alam mo yun, sa dami-dami ng isususpinde, yun ang isinuspinde. Instead na mga confirmed contractor na congressman. Could you just imagine that kind of foolishness? Isa hong malaking kawalangyaan, katarantaduhan. Marami ng mga congressman ang pinangalan ng kontraktor, hindi lamang ni Kiko Barsaga, hindi lamang po ng mga Duterte supporter, hindi. Kahit nga yung mga kaalyado nila, ay binanggit na mga kontraktor ito na mga congressman. Putang ina, walang ginawa.
Walang ginawa ang ethics. Papetiks-petiks lang kayo. Tapos etong mamang si Kiko Barsaga na kung saan binati ko si Marcos, binati ko si Romualdez, agad-agad ninyo sinuspinde. Anong katarantaduhan yan? Ako mga kababayan, alam nyo, kilala nyo ako. Pag tama, pinapalakpakan ko. Pag mali, binabanatan ko. As a matter of fact, there was one time na medyo binatikos ko si Congressman Kiko Barsaga dahil meron akong nakitang maaari niyang i-improve ay sa congressman. At siya'y nakinig. Maganda ang naging naidulot nito. 'Di ba? Maganda ho yung iba sa inyo nagalit, ba't ko daw pinuna? Hindi ko kasi tayo ganoon eh. Ang Banateros o lalong-lalo na si Banat Bay, hindi po yung ganoon na pagka sisip-sip lang dahil pareho kayo ng political agenda, hindi. Pag tama ako, palakpakan. Pag mali banatan, kahit pa kaalyado ko, kahit pa kakulay ko, kahit pa kaamoy ko. 'Di ba? Ganun si Banat Bay. Kasi prangka ako eh. Walang nagbabayad sa akin, walang nagsusustento sa akin. Kayo lang mga viewers ko. Kaya hindi ako takot na bumatikos ng kahit sino man na sa tingin ko nagkakamali. At there was one time na batikos ko si Congressman Kiko ng maayos. At nakita ko naman na nag-improve din siya at gumanda ang kanyang lalong yapak. Di ba? Pero ito, malaking katarantaduhan ito. Malaking katarantaduhan na isuspendihin mo ng 60 days dahil lang sa ganun. Pwede mo namang i-reprimand pwede mo sabihin na, oy, Kiko, medyo itong part na to, isablay na ito. Kasi ang pinupunan nila, it's not just yung batikos, pati daw yung pag-post ng may babae or something, at saka, which is noon pa yun ha, hindi pa siya congressman noon. At saka yung, ano ba ito, may hawak na pera, na hindi pa rin siya congressman noon time na yun, yung tatay niya. Di ba? Tatay niya ba yung lolo niya? Nakalimutan ko na. Tatay niya ata, yun. Di ba? So, ang ibig ko lang sabihin, yun ay mga maliliit na bagay. Siguro it's a small, hindi ko sinasabing tama yun ha. Sinasabi ko maybe it's a small mistake na hindi naman apektado ang kalalagayan ng bansa. Hindi naman nauubos ang pera ng taong bayan. Hindi mauubos yung tax dahil lang doon sa pag-post lang yun. Etong mga putang inang congressman na ito na kontraktor, yan ubos ang pera natin. Yan po ang umuubos ng pera natin. Bakit? Kaya nga sila kontraktor eh. Gumigit na sila eh. Kumukonyat sila, paldong-paldo sila doon sa pera eh. Dahil pag sila nagpasok, sila kikita, tang ina congressman ka, kumita ka sa gobyerno. Anong kagaguhan yun? Tapos yung ethics complaints, nga, petiks-petiks lang. Pupuruan ko kayo ngayon, kayong ethics complaint, kayo, lalo ka na Abalos. Mag-antay ka dyan. Kung nanonood ka Abalos, mag-antay ka dyan. Meron ako sa isasabing malupit, baka wag ka sanang pikon. Hindi, alam nyo kasi, yan yung isang bagay, sabi ko sa inyo hindi ko naman close, hindi ko pa nakakausap ng personal yan si Kiko. Pero mali talaga yung ginawa nyo, mali talaga eh. Maling-mali, kalokohan, kagaguhan. O panoorin natin ito nang malaman pa po natin tong balitan to. 60 araw sinuspinde si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga dahil sa kanyang kontrobersyal na social media post. Inutusan din si Barsaga ng Kamara na burahin ang mga naturang post sa loob ng 24 oras. Ang sagot ni Barsaga sa kanyang suspensyon sa unang balita ni Darlene Kai. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka mamyaw-meow-meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Musta na yung kaso ni Tito Romualdez? Hindi ako pwede maging congressman, ano? Hindi talaga ayoko. Ako, ito, itinutulak ko sila Boss Dada na ayusin yung party list. Sila Boss Dada, si Coach Oli, yung mga formal yan. Pero ako hindi ako talaga. Ayoko talaga. Magsasayaw lang ako dyan. Suspendido ka agad ako. Ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Ay! Yung babae na yun ang bastos. Yun ang bastos yung babae na yun. Yun dapat ang suspindihin. Kung ako yun, don't touch my cellphone. Hinawakan yung cellphone, di naman kanya. Ano yun? Snatcher? Snatcher ka, madam? Bakit may hinawakan yung cellphone? Bakit mo kinukuha? Snatcher ka? Dapat idemanda mo yan. Nagalit na si Rep Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Mga post ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay kahapon sa plenaryo. Inirekomenda ng komite na suspindihin si Barzaga. Nakita nyo ba yung post na yon? Nag-aabot lang naman ng pera doon sa babae. Tumutulong na nga eh. Ano ba masama doon? Hindi, di ba? Yung babae, nagkakape. Nagkakape yung babae, hawak-hawak niya yung kape. Sabi, Sir Kiko, ano naman, tulong naman dyan, pang ano lang, pang enroll lang. Okay, sabi ni Kiko. Okay. Ito na. Sir, hindi ko kasi mabot kasi hawak ko yung kape, baka matapunan ako ng kape. Pwede pakisingit na lang dyan. Kaya isiningit ni Kiko Barsaga. Kayo naman, gago! Kasi ang dumi ng mga isip nyo eh. Kayo nga may mga kabit eh. Wag nyo sabihin hindi. Utang ina nyo, alam ko yan. Alam ko yan. Sabi ko nga sa inyo, yung mga, kaya ako bisit na bisit sa mga hindot na yan, yung mga congressman, alam ko yan. Kasi alam nyo naman yung grupo ko, di ba? Ilang beses kaming na-corner sa mga probinsya. Muntik-muntikan na ako makipag-away. Dahil may mga congressman na pilit binubuk. Nakalagay sa kontrata ko yan, bawal. Pagkatapos ng show, diretsong hotel, huwi na.
Kasi kunwari, probinsya, di ba? After show, ang ginagawa ko talaga para makalusot ako doon sa mga hayop na mga indecent proposal ng mga congressman, ganito gagawin ko. Ang alis namin, ang flight namin, madaling araw, kinabukasan after the show. Di ba? Para may dahilan ako. Uy, pasensya na, hindi kami makaka-attend ng after party kasi diyan nagaganap yung mga mga kangkangan eh, di ba? So sabi ko, hindi kasi may biyahe kami, may flight kami sa umaga ng alas 5, kaya kailangan namin nasa airport na kami ng alas 2, ganun, alauna. Hindi, alas 2, mga ganun. Natatapos kasi yung mga performance sa mga probinsya, alas 12, alauna. So magbibihis pa kami sa hotel. Tas yun ang sinasabi ko. Mayroong mga nagagalit na mga congressman. Oh, gusto mo, patigil namin yung aeroplano eh. Pwede naman, basta wag lang sa taas. Baka bubagsak. Hindi, di ba totoo mga ganyan? Mga gago yung mga yan. Sabi ko nga sa inyo, meron ako nakasabay sa aeroplano. Aeroplano pa lang to, ha? Totoo. Ang tingin doon sa Mocha Girls, siyempre, yung mga blondie-blondie, tsaka mga petit, mga mukhang mga Haponesa yung Mocha Girls. Pag tingin-tingin talaga, naku, di ko nasasabihin dalawang congressman yun. Kilala ko yun, maingay yun. Putang inang yun. Ang ingay-ingay nun. Oh, sabi ba naman, oh, tinawag niya yung kanyang security. Abot mo itong card ko, ha? Sabihan mo yung manager, kontakin ako pagdating nila sa hotel. Ako nang bahala sa kanya, sabi. Oo! Ganyan ka mga, tapos yung mga ganito-ganito lang, anuhin nyo? Ay, buti, tangina, tinabla ko eh. Sabi ko doon sa pakisoli yung card. Mayroon din akong card, Mastercard, Visa card, JCB, lahat ng card na gusto mo. Bigay ko pa dyan sa congressman. Ang kapal ng mukha. Oo, ang daming ganyan. At alam ko, may mga kabit pa yan. Napakaraming ano yan, yung binabahay. O, yung mga misis ng congressman dyan, makinig kayo, tuturuan ko kayo, ha? O, yung mga misis ng congressman, makinig kayo. Alam nyo kung paano sila nagkakaroon ng kabit? Mga scholar? Kunwari may scholarship program yan, pero ang totoong scholarship program yan, yung mga kinukuha nila sa KTV, JTV, kinukuha nila yan, tapos binabahay na nila yan, tapos may sustento, tapos nakakondo yan. Punta kayo dyan sa Pasay, marami dyan. Nakakondo. Kasi mahal sa BGC, kaya hindi nila kaya. Kaya sa Pasay lang sila nagkokondo, kinukondo nila doon. Para pagka uwi nila galing probinsya, pupunta sila, nandun na, nakakondo na. Tapos pinababantayan pa yan sa security, bawal sila lumabas. Sakal na, nagrereklamo na nga sa akin yung iba. Sabi nila, Banat Bay, ikaw na lang magpaaral sa amin kasi sakal na sakal kami dito sa mga congressman. Oo, sabi ko talaga sa kanila, sensya na, hindi ako umano sa mga ganyan. Pagpe-pray ko na lang kayo. Hindi totoo, sinasabi ko talaga yung pasensya na, wala akong pera, sapat lang sa akin to. Huwag kayong ano dyan. Oo, hindi, ba't ko sinasabi to? Totoo yan, ha? Hindi, yung mga kwentong iba, dagdag na lang. Pero yung mga kabit, talagang napakarami niyan. Tapos magagalit kayo sa mga ganito lang ni Barsaga? Zaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababasto sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. 249 ang bumoto pabor, 5 ang hindi, 11 ang nag-abstain. Dahil dito, 60 araw suspendido si Barzaga dahil sa umano'y disorderly conduct o asal na hindi katanggap-tanggap para sa isang miyembro ng House of Representatives. Tama, yung asal naman talaga ni Barsaga, hindi katanggap-tanggap dyan eh. Pag puro kayo magnanakaw, pag merong honest, hindi talaga katanggap-tanggap yan. Ganyan sa eskwelahan eh, di ba? Outcast ka pagka honest ka. Ay, wag tayo maglokohan. Pag hindi ka nakijoin dun sa mga nagkokopyahan, outcast ka, ibubuli ka. Ikaw pang parang masama. Ayan ang tinatawag na peer pressure. Di ba? Pagka ikaw hindi ka yung pag nagalit ka, sinumbong mo yung nangongopya sa tabi mo, yari ka. Yari ka sa karamihan. Sabi ko nga sa inyo, kahit sa mga simpleng government office, pag ikaw hindi ka nakisali doon sa mga pamerienda ng mga naglalakad-lakad dyan, yung mga fixer, at hindi ka nakisali at nagsumbong ka sa boss, ikaw pa ang gagawa ng kung anong-anong kaso. Ikaw pa ang gagawa ng kung anong istorya para matanggal ka kasi hindi ka marunong makisama. Yan, alam nyo ba na yan ang number 1 sakit ng mga Pilipino? Yung pakikisama. Kailangan matuto kang makisama. Pag hindi ka nakisama, aanuhin ka, ikaw ang kakasuhan. Ikaw ang parang may mali. Ikaw hindi normal. Kaya tama yung mga congressman dito. Si Barsaga hindi normal. Hindi normal na katulad nyo na nagnanakaw na tuwan-tuwa pa. Representatives. Recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office without the benefit of salaries and allowances. His actions reflected negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barsaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior. Nagugat ito sa ethics complaint na inihain House Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Cuno at iba pang kongresistang dating kasama ni Barzaga sa NUP o National Unity Party. Ayon sa komite, lumabag si Barzaga sa rules ng Kamara base sa Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Binigyan daw ng komite si Barzaga ng sapat na pagkakataong tumugon at ipagtanggol ang kanyang sarili sa mga pagdinig ng komite. Pero ayaw anilang makipagtulungan ni Barzaga. Hindi sumipot si Barzaga sa unang pagdinig ng komite dahil abala raw siya sa paglalaro ng video games noong gabi bago ang pagdinig. Bago pagbotohan ng committee report sa plenaryo, nagbigay ng pahayag si Barzaga. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes.
Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate of serving the people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of future. Tingnan mo, yan pa, isa pang kabastusan yan, no? Sinuspindi nyo na, ayaw nyo pang hayaan na magsalita. Di ba? that will be saved when President Marcos leaves Malacanang. It took the Pero namatay ang kanyang mikropono. I would also like to put on record, Mr. Speaker, that the respondent has been given an opportunity to explain his defense at the proper forum, and we have accorded him that. Sinubukan ni Navotas Representative Toby Tiangco na magtanong tungkol sa committee report pero hindi na siya pinahintulutan. Mr. Speaker, the honorable sponsor was willing to yield to a few questions. Mr. Speaker, there's already a motion, and pursuant to our rules, Rule 121, the period of voting can no longer be interrupted by any motion or issue. Mr. Speaker, the voting hasn't started yet, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I do not hear the chairman yielding to any more questions. After the 27 pages of the committee report, Mr. Speaker, Honorable Chanco, let's allow the members to decide on a question of discipline. If they agree, they will vote yes. If they do not agree, they will vote no. So let's hear the members and call the roll. Hoy, sip-sip! Anak ka ng wewe? Sip-sip na sip-sip! Ako kasi may nabalitaan. Alam mo naman dyan sa kamera, bawat boto may presyo. Bawat boto may presyo. Ang tanong ko sa'yo, ikaw na sip-sip. Ako nagtatanong lang ha. Magkano, sir? Yung totoo, magkano? Ako nagtatanong lang ha. Magkano ba ang pagboto ng yes? Question lang. Maging honest naman tayo paminsan-minsan. Kasi balita ko yan eh. Ewan ko kung ano ha. Pero yan ang nadidinig ko eh. Merong bulong-bulungan dyan eh. Minadali nyo daw yan. Sobrang, sabi nga nila, urgent motion daw. Urgent daw talaga yan. Kailangan pagbotohan na para lumabas ang punto. Magkano ang pagboto ng yes? Pakisagot nga ako, sir. Members. Pagkatapos ng botohan, ipinaliwanag ng ilang kongresistang bumoto ng hindi pabor sa committee report ang kanilang boto. Ang boto ko ay no, hindi dahil perpekto si Congressman Barzaga, pero dahil questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon, hapon lang natin nakuha ang committee report na ito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barzaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. Yawn. What we need is to bring the public's trust. Tama ka dyan ha. Minsan kasi mali din ito pero ngayon tama ka dyan. Hindi kasi minsan totoo, itong batang to, bagong congressman to eh. Minsan yung kanyang bitaw, wala sa hulog. Sa totoo lang ha, wala sa hulog yung minsan niyang bitaw. Para sa akin. Pero this time, tama yung ano mo, yung banat mo. Back in this house and this Pero gusto ko ito, yung sa kanyang pinaglalaban, yung ano, napaka-importante nun eh. Sa mga manggagawa kung saan eh, yung dapat walang provincial rate. Dapat simulan na. Kung gusto ninyong maayos ang trapiko, kung gusto ninyong maayos ang lahat dito sa Maynila Metro. Wala, sobra na tayo eh. Oh, sobra-sobra na dami natin dito sa Metro Manila eh. Kaya dapat na talagang ano eh, tanggalin na yung provincial rate eh. Ito yung pinaglalaban tong maman to eh. Kasi sabi nga eh, ito yung Cavite, halimbawa lang ha, o yung Bulacan, tumapak ka lang kabila, iba na presyo ng pagtatrabaho doon. At ang dahilan talaga, karamihan ng mga naggagaling Cavite, Antipolo, Bulacan, Laguna, pumupunta pa sa Metro Manila para magtrabaho dahil doon sa mas mataas ang basic, yung minimum wage dito sa Metro Manila. Eh kung sa totoo lang, kung sila ay pareho lang, ang basic salary o basic o yung minimum wage sa probinsya, I don't think pupunta pa ng Metro Manila yung mga yan para magtrabaho kasi napakahirap ng mag-commute papunta ng Metro Manila. Di ba? Yan ang problema. At yun yung pinaglalaban tong maman to. Diyan, sa parte na yan, saludo ko dyan. Presentation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Yan. Habang suspendido, walang sweldo allowance si Barzaga. Patuloy namin kinukunan ng pahayagang sinuspending kongresista. Bukod sa 60-day suspension, binalaan din si Barzaga na ang pag-ulit sa kaparehong asal ay magre-resulta sa mas matinding parusa. Inutusan din siya ng komite na burahin ang mga inireklamong social media posts sa loob ng 24 oras. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Ayan, ito naman yung iba pang mga reaction. Maganda kasi yung mga reaction ng ng mga kakapwa niya mambabatas. Sorry, hindi yan. Ito. 5 kongresista ang tumutol sa rekomendasyon ng House Ethics and Privileges Committee na patawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga. 249 naman ang bumoto ng pabor at 11 ang abstentions o tumangging bumoto kaya ini-adapt ang findings ng komite. Ibig sabihin sa loob ng 2 buwan, walang tatanggaping sahod o allowances bilang mambabatas si Representative Barzaga. Yari. Sa hatol ng ethics panel na pinagtibay ng Kamara, guilty ang Cavite congressman sa disorderly behavior o hindi maayos na pag-uugali bilang isang kinatawan. Nag-ugat ito sa reklamo ng mga dating kasamang kongresista sa National Unity Party laban sa neophyte lawmaker dahil sa social media post nitong nag-uudyok umano ng sedition o pag-aalsa sa gobyerno, gayon din ang mga itinuturing na indecent o malalaswang larawan. Consequently, the committee finds respondent Representative Kiko Barzaga of the 4th District of Cavite guilty of disorderly behavior by violating Section 141A Rule 20 of the Rules of House of Representatives, 4C of RA 6713 or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, and by engaging conduct unbecoming of a member of the House, and recommends the imposition of the penalty of 60 days suspension from office
office without the benefit of salaries and allowances during the period of suspension, with a stern warning that repetition of similar misconduct will result to a more severe disciplinary action. Gayunman, kinundena ng ilang kongresista ang pataw na parusa ng Kamara kay Congressman Barsaga. Tila minadali umano ito. Questionable para sa akin na minadali natin itong desisyon dahil ngayong hapon lang natin nakuha ang committee report na ito at si Congressman Barsaga lang ang sinampahan ng kaso ng Committee on Ethics. Grabe, no? Kung paano yung ginawa nilang pambabalasubas kay VP Sara Duterte, ginawa din nila dito. Minadali. Kasi dapat yan, pag-aaralan muna yung committee report. Pag-aaralan muna kung ano mo yun, kung okay ba, ano ba masasabi dun sa ano yung mga i-final, di ba? Hindi eh. Pinadali. O ito, tali ka na, botohan na. Kung maaalala ninyo. Kaya yung nagsabi sa akin, medyo sabi ko, may tama to, may punto. Yung naalala niyo sa impeachment ni VP Sara Duterte, na kwento na kinulong sila. Tapos may mga, alam mo na, budget, basket pagkalabas ng ano. May paper bag, nadala-dala sila pagkatapos nilang pagpipirma, di ba? Oh, pero hindi na pinakita yung complaint kay VP Sara Duterte. Sabi, parang ganito din daw to. Wala nang complaint na pinabasa. Basta binigay, botohan na tayo, madalian na. Pagka, alam mo yun, pag may minamadali, alam mong merong involved, di ba? Pag minamadali, malalaman mo na talaga na, bakit? Ano ba yung mga minamadali? Yung mga pictures. Di ba yung mga pictures? Minadali yun eh. Minadali ho yun. Para, alam mo yun, para mapabilis yung kung ano man transaksyon na ginawa. Bakit gayon? Ay, isa lang ibig sabihin nun. May perang involved. Ang boto ko ay no, lalo na dahil inuuna natin ang kaso niya kaysa sa mga mas seryosong isyong kinakaharap ng isa sa mga kasamahan natin. Isang kapwa kong Batanggenyo na nandito ngayon na bumoto sa kaso ni Congressman Barsaga. Hindi ba nakakahiya maging miyembro ng Kongreso dahil parang naging normal na meron tayong isang kasamahan na inakusahan na nagbayad para sa mahigit 100 billion pesos ng mga kontrata sa DPWH? Walang binanggit na pangalan si Congressman Leviste pero nakuhanan nito ng video na inakbayan si CWS Party List Representative Edwin Garjola habang nasa plenary hall. Ang inaakusahan nitong top contractor ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Kongreso. Isa rin si Congressman Garjola sa tinagurian ng Independent Commission for Infrastructure na Contractors at inirekomenda sa Ombudsman na ireklamo dahil sa posibleng koneksyon sa construction companies na nakakuha ng flood control project sa gobyerno. Samantala, para naman sa ilang opisyal ng House Minority Bloc, labis ang parusang itinataw kay Representative Barsaga. If he has indeed acted beneath the dignity of his office, then by all means, reprimand him, hold him to account. But discipline must always be commensurate to the transgression, and in this case, I believe this August chamber is responding with excessive severity. A reprimand being the initial and least severe action should have been the proper first recourse, especially where the conduct, while objectionable, does not involve corruption, criminality, abuse of authority, or behavior so grave as to render a member unfit for office. The speech may be harsh. It may offend sensibilities. It may jar our sense of propriety. But as long as it remains within the realm of expression guarded by the Constitution, this chamber cannot treat protected speech as punishable misconduct. Ayon naman sa isa pang party list representative, inuna pang parusahan ang nagsalita ng miyaw kaysa mga magnanakaw. Yon. Ano po ba mas mabigat na kasalanan? Ang magmiyaw o ang magnakaw? Nakaw. Ano ba ang mas mabigat na kasalanan? Ang mag-video at mag-selfie at mag-post ng pagkadismaya sa gobyerno, ang isang batang congressman? O ang ginawang sistematikong pagnanakaw sa gobyerno at pagsimot sa bilyon-bilyong piso sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng mga ghost projects? Naniniwala naman si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando, hindi maibabalik ang nawalang tiwala ng publiko sa Kamara sa akbang na ito laban kay Congressman Barsaga. May punto dito eh. May punto dito. Hindi po sa pamamagitan ng aksyong ginawa natin kay Representative Barsaga, mababawi ang kredibilidad ng ating institusyon. What we need is to bring the public's trust back in this House, and this representation firmly believe that this move will not help us to move in that direction. Tinanggap naman ni Congressman Barsaga ang desisyon ng Ethics Committee laban sa kanya, pero iginiit na dapat ding parusahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga krimen nito. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Alam mo, tama yung sinabi nila di ba? Ang dahilan nila kung bakit nila tinanggal si Barsaga dahil doon sa ugali niya. Alam mo, kahit sabi ko nga sa inyo, kahit ako, may part na nawiwirdoan ako sa mga mga galawan niya, yung pang Gen Z. Hindi ko kursunada yung ganun Sa totoo lang ito, real talk. Pero, wala namang, hindi naman mabababoy ang Congress dahil doon. O pag tinanggal, babalik ba yung dangal ng Congress? Hindi. Bakit? Hindi naman yun na nagpababoy ng dangal ng Congress O yung honor ng Congress. Hindi naman yun. Ang nagtanggal ng dangal ninyo, yung pagnanakaw ninyo, yung insertion nyo, yung mga contractor ninyo na congressman, yun ang talagang nagbaboy sa inyo. Hindi si Barsaga.
ano ngayon, kung medyo may pagka Gen Z ang datingan niya, may pagka weirdo datingan niya, ano ngayon? Maapektuhan ba yung pera namin? Hindi naman eh. Ganyan talaga ang Gen Z. Minsan nga, diyan, nagtambay kami diyan, nagkakape-kape kami diyan sa BGC, oh. Tapos may mga dumating na Gen Z, oh. Mga party people in the house, oh. Utang ina, naka-leather jacket, oh. Oh, naka-leather jacket, tas naka-bonnet. Sabi ko, to galing Baguio. Hayop po. Oh, tas sabi na, mga Gen Z to eh. Yung ginagaya siguro nila yung mga style na mga K-pop. Pero K-pop pangit naman. Hindi totoo, ginagaya nila. Sa loob-loob ko, lagyan nyo naman sa lugar yung panggagaya. Yung sa K-pop kasi, sa Korea, malamig. Dito, ang init-init, kahit gabi, sobrang init, naka-leather jacket ka. Anong na itsura ng kilikili mo niyan? Ang bantot na. Pawis na yan. Diba? Pero ganun talaga mga Gen Z. Weirdo talaga minsan. Eh. Okay lang yun. Okay lang yun. Ang hindi okay, yung pagnanakaw sa bayan. Kaya okay lang yun. Nung nakita ko yung Gen Z na yun, sabi ko, okay lang, basta magbayad ka sa restaurant, ha? Huwag kang tatakbo. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Walang problema eh. I mean, kasi aminado naman lahat siguro. Marami talagang sigurong taas kilay kay Kiko Barsaga pagdating sa mga akto-akto niya, yung mga pag-aarte niya, hindi pag-aarte, mali word. Yung style niya. Oo, pero wala namang masama doon. Hindi naman masisira ang bayan natin dahil doon. Di ba? Ito ha. Isasabihin ko na sa inyo kung ano yung dahilan. Okay? Kung bakit daw tinanggal si Barsaga. Alam nyo, isa sa mga dahilan daw, aside sa binabatikos niya si Romualdez, binastos niya yung anak binastos daw niya yung anak ni Marcos na si Sandro, di ba, yung biglang in-interview. Actually, ang balita ha, doon sa loob, isa yon sa talaga nag-trigger. Yung, mayabang daw kasi talaga yung Sandro na yun. So isa daw sa mga doon, parang nabastusan, na parang, tangina ka. Parang ganun lang. Hindi ko sinasabing totoong nangyari yan. Yan ang kwento sa akin. O parang, ganun ha, sige, patatanggal kita ditong animal ka. Ganun. So, isa yon. Tapos, dahil si Barsaga pala, medyo maraming sa kanya. Marami ng, tawag doon yung, hindi lang umiimik, pero agree sa kanya. At ang plano ni Barsaga daw ay ipa-impeach si Marcos. At merong bulong-bulungan doon na si Barsaga yung kumakausap sa mga tao. Hindi ko sinasabing totoo na kinakausap niya yung mga congressman, ha? Pero yun daw yung bulong-bulungan na parang natatakot sila. Alam mo naman, pagka lulong, praning, di ba? Oh, again pag sinabi nating lulong sa kapangyarihan, ha? Lulong at praning daw, natatakot sila na baka may push yung impeachment. So yun daw ang dahilan kung bakit tanggalin na yan. Aside from, baka sabihin ng iba, bakit? Pwede naman yung iba magpa-impeach, pwede naman yung iba mag-endorse ng impeachment. Oo. Pero yung leadership factor at yung mga kausap doon, ang may malakas na loob daw ha, kwento ito, na kumausap doon sa mga congressman, walang iba kung hindi si Kiko Barsaga. Yung iba kasi, kaya nga nilang mag-endorse ng impeachment ni Marcos, pero yung kakausapin yung mga congressman, kasi kailangan niya number game siya yung iba hindi ganun kalakas ang loob. Kasi pag ikaw, nakakausap ka ng sip-sip o tumatanggap sa gobyerno, medyo delicates ka. Si Kiko daw, kung tapang at saka lakas lang ng loob, talagang todo. Wala akong pakialam. O kausapin kita, pa-impeach natin yan. Ganon. Para daw mawala yung tinik, pinasuspend na. Kasi pag suspended ka, di ka pwedeng umattend, di ba? Tapos ang susunod pa daw dyan, patanggal na talaga si Kiko Barsaga. Inuunti-unti lang nila. Yun ang dahilan daw. Ito, panoorin nyo ito ha. Tapos napanood ko ito. Nung narinig ko yan, bigla ko napanood ito. Sabi ko, abay, tama pala. Tama pala yung kinikwento sa akin nung contact ko dyan sa Congress. There's plenty of lewd content. Pero ibang congressman nga huling may kabit pero hindi sila na ethics complaint eh. It's about the timing of the complaint and why they would choose to do that. Since if they were to create precedents where such things were to be regulated and when the ethics committee is capable of suspending, reprimanding, or even expelling politicians once they have a supermajority in Congress, then these types of things can be weaponized by future administrations, and that's the worst part about the ethics complaint. Because personally speaking, the suspension does not truly negatively affect me. It mostly negatively affects the institution as a whole because people are losing trust in Congress, and this will decrease the trust in Congress even more. You mean people might think they're being so defensive? Well, they are being so defensive because I'm the one who is planning to file an impeachment case on Marcos, and coincidentally, I'm also the one who happens to be We suspended. just had you last week. You didn't say that yet. When did this idea? No, I revealed it already. I posted it twice on social media. Okay. Once in October and once in November. So we're still gathering evidence, not just regarding Marcos's involvement in the flood control, but also his, Senator Amy Marcos's revelation that he is a drug addict, which is... So, nakita ninyo mga kababayan? So, noon pa pala pinaplano na nila. Pinaplano na niya. Hindi ko nga alam kung sino kasama niya nagpaplano. Alam naman magplano siya mag-isa, di ba? Pinaplano niya. Siguro, may mga kausap na rin siya kung paano discarding gagawin para sa impeachment. Siguro,
Kaya nga parang parang na-confirm yung kwento sa akin ng isang congressman diyan na sabi is yun nga para tuloy na confirm na talagang gusto siyang alisin, kaya siya sinuspendo, gusto siyang alisin na totally is dahil kasi parang siya yung utak nung nung impeachment na gagawin kay Marcos eh. Parang ganoon ang dating. Siguro ikaw pala, sige. Tanggalin ka na namin. Polly Talag.